tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na daling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Ezekiel 17:22-24. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ay kukuha ng suwi mula sa dulo ng mataas na sedro at aking itatanim. Sa pinakamataas ng kanyang sariwang sanga ay puputol ako ng supling at aking itatanim sa isang mataas at matayog na bundok. Sa kaitaasan ng bundok ng Israel ay aking itatanim iyon upang ito'y magsanga at magbunga at maging mainam na sedro. At sa lilim niyon ay tatahan ang lahat ng uri ng hayop at sa lilim ng mga sanga niyon ay magpupugad ang lahat ng uri ng ibon. At malalaman ng lahat ng punong kahoy sa parang na akong Panginoon ang nagbaba sa mataas na punong kahoy, nagtaas sa mababang punong kahoy, tumuyo sa sariwang punong kahoy at nagpanariwa sa tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsalita at gagawa niyon. Ang Diyos ang nagtanim at nagpapalago. Tayo na sumampalataya sa Panginoong Hesus ay isang iglesia. Ang iglesia ay gaya ng isang puno na Diyos ang nagtanim at nagpapalago. Sinabi ni Apostol Pablo, ano nga ba si Apolos at ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya't walang anuman ang nagtanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Manatiling nakatanim sa tabi ng tubig. Nang tayo ay lumapit at sumampalataya kay Jesus, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang Espiritu Santo ang bukal ng tubig na inilagay ng Diyos sa ating puso. Mamuhay tayo sa Espiritu Santo at sa kanyang patnubay. Lagi nating kagalakan at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Tayo ay magiging gaya ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig. Mamumunga tayo sa kapanahunan, hindi malalanta ang ating dahon at magtatagumpay sa lahat ng ating ginagawa. 2 Korinto 5:14-17. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit gayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Naging bagong nilalang.
Ang sumampalataya kay Kristo ay namatay na kasama niya sa krus at nabuhay na kasama niya nang siya ay binuhay ng Ama mula sa libingan. Ang namatay sa atin ay ang ating sarili. Hindi na ang sarili kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Tayo ngayon ay dapat mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na umibig sa atin at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kay Kristo tayo ay naging bagong nilalang. Ang ating dating pagkatao ay lumipas na. Ang lahat sa ating pagkatao ay naging bago. Marcos 4:26-29. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman, una ang usbong saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Diyos ang nagpapasibol at nagpapalaki. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging mabuting lupa na tatanggap, uunawa at magpapasibol sa binhi ng kanyang salita. Kaya't inihasik niya sa atin ang kanyang salita. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang kanyang salita na napahasik sa mabuting lupa na nakikinig at inuunawa ito ay sisibol, lalaki at mamumunga. Ang bunga ay maaaring 100, 60 o 30. Ang bunga ay mahihinog at aanihin pagdating ng anihan. Nasa munting binhi ang kaharian ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, sa ano natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? O anong talinghaga ang gagamitin natin para dito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na kapag naihasik sa lupa, bagamat siyang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa, ngunit kapag ito'y naihasik ay tumutubo, nagiging mas malaki kaysa lahat ng mga halaman, at nagsasanga ng malalaki, ano pat ang mga ibon sa himpapawid ay nakakagawa ng mga pugad sa lilim nito. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama,
Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.